Dear friends, good afternoon. The, the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno Simeon Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Bago po ako mag-umpisa, iniimbita ho namin lalo na minority. Pagkatapos po nito, may konting pagsasalo-salo dahil katulong namin kayo sa paghubog nitong budget na ito. Vice President Jejo Marbinay, Senate President Franklin Drilon, Speaker Feliciano Belmonte Jr., members of the House, Secretary Albert Del Rosario, Executive Secretary Paquito Cho, and members of the Cabinet President, Secretary Florencio Abad, of course, Senator Chis Escudero, Senator Sani Angara, Senator Cynthia Villar, Deputy Speaker Tita Dina Abad, Majority Leader Neptali Gonzalez II, Representative C. Dungab, Governor Boy Umali, Union of Local Authorities of the Philippines, the Chief of Staff General Manuel Bautista, the service commanders present, Director General Alan Purisima, leaders from the business sector and donor community representatives, civil society partners for the budget process and relief operations, fellow workers, honored guests, maganda nga po muli sa inyo lahat. Sa bansang China daw po, dalawang simbolo raw ang bubuo sa salitang krisis. Ang kahulugan ng isa ay panganib at ang isa naman ay pagkakataon. Sa makasaysayang panahong ito ng ating bansa, tunay na naging bukal ng positibong pagkakataon ang bawat hamon na ating hinaharap. Imbis na magpatalo, imbis na bumigay na lamang at yumuko, bawat pagsubok ay tinuring nating oportunidad upang higit pang magkaisa, magpakitang gilas at magmalasakit para sa bansa. Nito lamang mga nakaraang buwan, patong-patong na trahedya ang sumalubong sa sambayan ng Pilipino. Ang karasang naganap sa lungsod ng Zamboanga, ang lindol sa Bohol, at ang pananalanta ng Bagyong Yolanda sa Kabisayaan. Sinagad ng mga sakunang ito ang ating limitasyon o hangganan. Sinubok hindi lamang ang katatagan natin bilang isang bayan, kundi maging ang kakayahan ng inyong gobyerno tumugon sa pangangailangan ng mamamayan. Ang pagsasagip ng buhay, ang rehabilitasyon at ang muling pagbangon ng maapektadong komunidad. Maging ang ating ugnayan sa Kongreso ay hinamon dahil sa mga isyu at iskandalong tulad ng pork barrel scam na nag-ugat lamang sa pang-aabuso ng ilang tiwaling binabaluktot ang batas at pilit na lumulusot sa mga bitak ng sistema para lang makapanlamang. Sa mga nag-aakalang basta-basta na lang tayo titiklop sa kaliwat kanang pagbabato ng putik o paghahasik ng agam-agam, nagkakamali po kayo. Sila mang humahamon sa paninindigan natin upang panatilihin ang kapayapaan at seguridad ng ating mga komunidad, o silang mga desperadong pilit na gumagawa ng paraan upang makapagnakaw sa pambansang kaban. Kahit pa silang mga walang pusong sinasamantala maging ang mga nagdaang trahedya para lamang iangat ang pansariling kapakanan o ambisyon sa politika, wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Sa halip na natili tayong nakatutok sa pagsisilbi ng tapat at mahusay sa taong bayan, inaangat natin ang mga kababayang nalugmok sa trahedya at pagsubok. Habang silang mga nagtataksil sa bayan ay ating pinapanagot. Sinasalamin nga po ng ating pagtitipon ang pagtibay ng itinindig nating pundasyon para sa tuwid at mabuting pamamahala. Ngayong hapon, matagumpay nating isinabatas ang 2.25 na trilyong pisong pambansang gugugulin para sa 2014. Hindi po matatawaran ang sigasig at kahusayang muling ipinamalas ng ating Kongreso dahil ika-4 na sunod na taon na ito kung saan on time na naaprubahan ang pambansang budget. Dahil po dito, hindi lamang natin agarang na ipapatupad ang mga prioridad na proyekto. Natatapalan din natin ang maraming butas na maaaring pagmulan ng pang-aabuso sa kapangyarihan at sa kabanambayan. Kaya naman, lubos po tayo nagpapasalamat sa Kongreso sa pamumuno ni Frank Drilon sa Senado at Sani Belmonte sa Kamara.
Katuwang sina ni Senate Finance Committee Chairman Chis Escudero at House Appropriations Committee Chair Sid Ungab. Sa kanilang ipinamalas na huwarang liderato at sa pagtugon sa panawagan ng sambayan ng Pilipino para sa isang tapat at may pananagutang proseso ng pagpopondo. Hindi na po natin hayaang maulit pa ang mga kamalian ng patuloy nating pinapatibay ang estratehiyang sa simula pa lamang ay nilatag na natin sa tuwid na daan na sa wastong pagpopondo at sa kooperasyon ng bawat katuwang na institusyon ay may sapat na kakayahan ang pamahalaan upang maagap na tumugon sa anumang sitwasyon na kakaharapin ng ating pambansa. Nakasandig pa rin ito sa layunin nating masiguro na bawat pisong mula sa kaban ng bayan ay may kaukulang pakinabang sa ating mga boss, ang taong bayan. Layunin po natin makamit ang inclusive development at nakaangkla pa rin ito sa tuwid na pamamahala. Patuloy natin itinataas ang budget para sa serbisyong panlipunan. Nasa 841.8 bilyong piso na po ito. Mas mataas na mahigit na 20% mula sa kasalukuyang taon at nasa mahigit 37% ng ating kabuuang budget. Pinalawak natin ang saklaw na serbisyo ng Patawid Pamilya Pilipino Program. May nakalaang 62.6 bilyong piso para sa 4.3 milyong mahihirap na pamilya at 4.3 milyong estudyanteng susuportahan sa pag-aaral sa high school. Nailan din ang 44.6 na bilyong piso para sa at pagkukumpuni sa mahigit 43,000 silid-aralan. Gayun din, arugay natin ang kalusugan ng 14 na milyong Pilipino mula sa 35 bilyong pisong pondo para sa National Health Insurance Program. Ilan lamang po ito sa mga programa natin nagbibigay lakas sa ating mga kababayan na iahon ang kanilang mga sarili mula sa kahirapan. Nais din natin palaguin pa ang pambansang ekonomiya at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kaunlaran para sa ating mga kababayan. Naglaan tayo ng 593.1 billion pesos para sa economic services sector. Lumago ito ng 16.5% mula sa kasalukuyang taon at katumbas ng 26.2% ng ating kabuuang budget. Nangunguna po sa listahan ng ating tutustusan ang infrastruktura, katumbas na tinatayang 3.2% ng ating GDP, ang suma total ng ating ilalaan para sa mga kalsada, tulay, mga daungan at paliparan, mga farm-to-market road at irrigation sa kanayunan, elektrifikasyon ng mga komunidad at iba pang kinakailangang infrastruktura para mas mabilis na ang malawakang kaunlaran. Bukod dito, sinusuportahan din natin ang pagtataguyod ng ilang industriya. Para sa agrikultura naglaan naman tayo ng 10.7 billion pesos para mapalago ang ani na humigit kumulang 1,300,000 milyong magsasaka. Hindi pa po kasama rito ang suportang pang-infrastruktura. Gayun din, naglaan tayo ng 5.5 billion pesos para sa promotion ng turismo sa bansa. Lahat po ng ito ay nagsasabuhay ng ating panata sa mamamayan. Kung walang korap, walang mahirap. Hindi nagtatapos sa pag-abolish sa PDAF ang ating reforma sa gobyerno. Binuo natin ang pambansang budget para sa taong 2014 upang paigtingin ang transformasyon ng pamamahala sa kaban ng bayan. Sa unang pagkakataon nga po, ipinatupad natin ang Performance-Informed Budgeting System kung saan nakatala ng malinaw sa General Appropriations Act ang mga performance target na kailangan tuparin ng mga ahensya gamit ang kanilang pondo. Pinapatibay nito ang pananagutan ng mga kagawaran sa taong bayan. Kaya naman, oras na mailathala na sa website ng Department of Budget and Management ang aprobadong General Appropriation. Hinihimok ko ang publiko na silipin ang target ng mga ahensya at makiisa sa pagbabantay sa kanilang trabaho. Inalalatag din natin ang General Appropriations Act as Release Document System para pabilisin ang pagpapatupad sa mga programa at proyekto. Sa papasok na bagong taon, mahigit kumulang 70% ng budget ang nakarelease na sa mga ahensya.
Hindi na kailangan ng allotment release documents o mas kilala natin bilang SARO. Ibig sabihin, maasahan natin na agad nang masisimulan ng mga ahensya ang pagtupad sa kanilang mga inisyatiba sa unang araw pa lang ng darating na taon. Patuloy din nating binibigyan lakas ang mamamayan sa proseso ng pagbuo at pagpapatupad sa pambansang budget. Pinalawak natin ang saklaw ng grassroots participatory budgeting. Dati nga lang bottom-up budgeting. Mula sa 575 lungsod at munisipalidad noong 2013 budget, patungong 1,225 sa ilalim ng 2014 budget. Nagbunga po ito ng 20 bilyong pisong halaga ng mga programa at proyektong binuo kasama ng at civil society organizations. Mas mataas din ito sa 8 bilyong piso lamang na naitala noong kasalukuyang taon. Ilan lamang ang mga ito sa masusing reforma ay pinapatupad natin sa sistema ng pagbabudget sa bansa. Muli ako nagpapasalamat sa Kongreso sa pagsuporta sa ating agenda. Nagpapasalamat din ako sa buo ng Department of Budget and Management, gayon din sa lahat na nagtulong-tulong upang maabot natin ang araw na ito. Mula sa mga nagbuo, nagtanggol, hanggang sa bawat isang nagsigurong matagumpay nating magagampanan ang atas na ito. Batid kong marami sa inyo ang nagsakripisyo at magdamag na tinutukan ang prosesong ito. Umaasa akong patuloy kayong makikiambag sa reforma sa pambansang gugugulin at sa positibong pagbabago sa pamahalaan. Higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang sambayanan, ang ating mga boss, na sa kabila ng mga dambuhalang hamon ay patuloy na nagtitiwala at nakikilahok sa pagtahak sa tuwidadaan. Kayo pa rin ang bukal ng lakas na nagkukumpas sa ating bawat hakbang. Taon-taon, binubuo natin at isinasabatas ang planong gastusin sa pambansang budget. Sa prosesong ito, hindi lamang natin tinatapos programang latak o walang saysay. Binubuo natin ito para tugunan ang lahat ng pangangailangan ng bawat isang Pilipino. Iba't iba man ang datos na inilalatag natin sa makapal na librong ating pinirmahan. Iisa naman ang diwang nakapaloob sa bawat nilalaman nito. Ang pera ng taong bayan ay para lamang sa taong bayan. Bawat kusing sa kaban ng bayan ay dapat dumiretso sa kapakanan at sa ikaunlad ng buhay ng ating mga boss. Di po magbabago ang tiwalang alay ng taong bayan sa ating panunungkulan ay susuklian lamang natin ng tapat at mahusay na serbisyo. Bawat sandali ng paglilingkod ay patuloy natin igugugol sa mahakbang na higit pang magpapaunlad sa kinabukasan ng Pilipinas. Bilang nagkakaisang bansa, tayo't na't iarangkada ang Pilipinas tungo sa malawakang kaunlaran matagal na nating inaasam. Magandang hapon po muli. Maraming salamat po sa inyo lahat.